Kahit sinadya mo ito, itong 10 milyon, bayad yan ni tatay sa'yo, tapos. Kailangan mong aminin sa lahat ng media na sinadya mong mangganso. Akala mo napakayaman mo na? Sa tingin mo lahat ng babae? Gustong mag-asawa ng mayaman? Hindi kailangan ako mismo ang yaman. Pasensya na, isa lang ang hiling ko. Pwedeng ihatid mo ako sa bahay? Pero nung ganitong panahon noong 1 taon, paano ko siya? Di man lang naalala? Anong nangyari sa binti niya? Baldado. Pero mukhang malinis naman siya. Tatay, narito na tayo. Salamat. Ete, pakiusap, isipin mo na ako at si Janhua. Nagkamali lang sa pag-inom. Huwag mong idamay ang walang kasalanan si Chanchan. Pabayaan mo siya manatili, pakiusap. Gusto ko lang kay Chanchan. Hindi na siya matawag na anak sa labas. Magkaroon siya ng tatay na magmamahal. Di pwede to. Ete, inumin mo tong sa bilang paumanhin. Patawarin mo na ako. Sa hinaharap, ituloy mo na si Chanchan. Parang tunay mong anak, pwede ba? Pero, di ba mahihirapan si Ed? Kung makikitang ang anak ni Janhua ay pagtatawanan ng iba? Inay, pakiusap. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Walang kasalanan ang bata, huwag kang mag-alala, di ko siya pahihirapan. Inay, Nyan. inay. Buhay ka pa. Mabuti naman. Ano to? Di ba't nasa eskwela ka? Ikaw si Nyan, di ba? Ako si... Isang kabit na di marunong lumugar. Nang aaway pa sa bahay ng mga gusto mong mamatay? Bakit mo ako sinasaktan? Sino ang ate mo? Huwag mo akong tawaging ate. Isang anak lang ang inay ko, huwag kang magpanggap na kamag-anak. Baka ireklamo kita sa pulis pagsasamantala sa bahay. Bruha, sinaktan mo ako. Humingi ka ng tawad sa nanay ko. Lumuhod ka. Tigilan mo na, bruha. Mamatay ka na. Tigil. Nyan. Inay, paano siya nakapasok? May di ba? Naayos kanina. Bakit nandito tong demonyong to sa bahay ng mga Palagi namang may plano si Janhua. Nakipag-ugnay sa pamilya Fu. Nagtagumpay na ba si Janhua? Nakasandal na ba sa malaking punong ito? Third Master, bakit ka nandito? Hindi ka ba? Paano naman pwede yun? Ang pagpunta mo dito ay isang karangalan para sa aming pamilya. Third Master, naalala mo pa ba? Kasama ko si Janhua na dumalo sa iyong salusalo. Kahit hindi kami nakipagkamay sa iyo, naalala ko pa rin kita. Ganun ba? Ano ginagawa mo dito? Ang Third Master Film ng Imperial Capital, yung kumapatay hindi nagdududa. Third Master Film. Third Master, tamang-tama ang pagdating mo. Itong mag-ina. Si Sichan ang tunay na anak ni Janhua. Tinanggigilan lang nila, tingnan mo kung paano nila ako binugbog. Ina, Third Master, kailangan mong tumulong sa amin. Magbigay ng katarungan sa aming mga ulila. Itong si Sinyan, gusto niya kaming patayin. Ako, Hanji, itapon itong masasamang mag-ina palabas. May tao ba dito? mula ngayon, ako na ang namumuno sa pamilya si. Huwag kang gumalaw. Mali ang taong dinadakip nyo. Si Third Master ang nag-utos na hulihin itong dalawang hamak na babae. Third Master, mali ang hinuhuli nila. Magsalita ka naman, Third Master. Ang ingay mo. Takpan ang bibig at itapon palabas. Ano ginagawa nyo? Kaya pala tinulungan niya ako. Pero bakit bigla siyang bumalik dito? Naiwan mong bag sa kotse. Oh, salamat. Ilang taon ka na? Ano bang nangyayari?
Sige na, ihatid na lang siya sa bahay ngayon. Isang bag lang, kailangan pang ibalik ng personal. Ano nangyari sa third master? Single na ang aming third master sa loob ng 25 taon. Ito na ang unang beses na nagtanong. Tungkol sa impormasyon ng isang babae. Hindi ba ako nananaginip? Ibig sabihin, mamumulaklak na ba ang bakal na puno? 20 taon na po. Sakto lang. Ah, Salamat Third Master sa special na pagbalik. Para ibalik ang bag ng aming nyanyan. Simula ngayon, kung may kailangan ka naming tulungan, pwede mo lang sabihin, kami. Kung ganun. Paya siyang ihatid ako sa labas. pwede ba? Nyanyan, itong si Fuyushan. Sa murang edad, siya na ang leader ng pinakamakapangyarihang pamilya sa kabisera. Malupit ang pamamaraan, hindi mahuhulaan ang ugali. Isang mapanganib na tao, lumayo ka sa kanya. Ano? Hindi pwede. Ah, sige si J. Si Jianhua ang tatay mo. Stepfather ko. Salamat ngayon. Paano mo ako pasasalamatan? Ha? Parang ako ang third wheel, pero itong sandaling ito. Inabangan ko ito na matagal, ang sarap sa pakiramdam. Paano mo nga ba ako pasasalamatan? Ako. Negosyante ako. Hindi ako naglalagay ng puhunan sa walang kapalit. Ano ba ang gusto mo? Ikaw ang nakabangga sa akin. Hindi kita sinisingil sa aksidente. Quits na tayo. LLC. Nakalimutan mo, ikaw ang sumalpok sa sasakyan ko. Ano na ang gagawin ko? Wala na akong pera, wala akong mahalagang bagay. Iutang mo muna. Ito ang utang mo sa akin. Ajay. MSC, alis na kami. Fuyunshin. Si Jianhua, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kinman. Anong panahon na ngayon, legal na ang mga anak sa labas. Tingnan mo ang ibang lalaki, maraming asawa at anak sa labas. Ako, isa lang ang anak ko sa labas. Hindi mo ba ako maintindihan? Hindi. Kinman, ngayon ko sasabihin. Si Chanchan ay anak ko rin. Kung tatanggapin mo, tatanggapin. Kung hindi, magdiborsyo tayo. Hindi pwede ang diborsyo. Diborsyo na akong diborsyo. Ma, Nyanyan, hindi ka pa kasal. Kung magdiborsyo kami ng tatay mo, ikaw ay, ma, malaki na ako. Sa nakaraang buhay dahil sa akin. Tiisin mo si Jianhua. Tanggapin si Lin Yue. At pumasok si Jian. Ngunit sa huli, naloko ka at namatay ng malungkot. Kung wala si Jianhua, magiging maayos ang buhay nating mag-ina. Ma, sa buhay na ito, ipagtatanggol kita. Segish, maghiwalay kayo. Dalian nyo at mag-impake na kayo. At lumayas dito. Kapag pumasok pa kayo sa bahay ng si, babaliin ko ang mga binti nyo. Sa mga nakaraang taon, tinawag ka nilang si boss. Nakalimutan mo na ba? Lahat ng kinakain, tinitirhan at ginagamit mo. Galing sa pamilya King. Pati ang Shenga Company. Ipinamana ng lolo ko sa nanay ko. Bago kayo ikasal, pumirma ka ng kasunduan sa nanay ko kapag may ginawa kang masama sa kanya, aalis ka ng walang daladala. Saan niya nakuha yang kasunduang yan? Tatawagan ko na ang abogado para asikasuhin ang diborsyo niyo ng nanay ko. Naku, nyan. Sandali. Anong sinasabi mo? Huwag kang makialam sa usapang matatanda. Hindi kami maghihiwalay ng nanay mo. Sa mga nakaraang taon, si Jianhua ang nagpapatakbo ng Shenga. Maraming komplikadong usapin sa negosyo at sa shares. Hindi madali para maalis si Jianhua Alwadra. Kailangan pa ng oras. Hindi na ito tamang panahon para magdiborsyo. Kung ayaw mong maghiwalay, pwede. Pero depende yan kung patatawarin ka ng nanay ko. Mahal? Ay, mahal, mali ako. Kasalanan ng babaeng yon. Siya ang nangganyak sa akin. Isang bises lang yon. Pangako, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Sumpa ko, kidlat ang pumatay sa akin. huwag na nating pag-usapan yon. Parang nag-iba ang ugali ng batang to. Kung mananatili siya rito, baka magkagulo. Buti na lang, mag-asawa rin siya balang araw. Ay, mali ako, napaimpulse ako kanina. Nyan, mali ako. Nyan, di ba sa ilang araw ay ang engagement party mo? Kay Yang Zi, bukas, papuntahin ko siya. Dito para magkita kayo. Nyan. Anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Yang Zi? Wala naman. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Kuya Yang Zi. Na-miss ko na siyang mamatay. Nyan, tingnan mo kung sino ang dumating. May araw ka rin.
Kuya Aze, Tito Yang. Laoyang, samahan mo akong uminom ng sa. Hayaan natin silang mga kabataan ang mag-usap. Nyan, bakit ka biglang nahilig mag-exercise? Siyempre, para ibalik sa'yo ang sakit na ipinahalas mo sa akin ng libu-libong beses. Siyempre, para mas mahal ako ni Kuya Aze. Gusto mo bang pumunta sa kwarto ko? Kwarto. Ah. Sage. Tara na. Tara. Bilis, bilis. Halos tapos na, tignan mo kwarto ko. Medyo nagmamadali pa rin ako. Anong nagmamadali? Normal lang to. Upo ka. Nag-ehersisyo ako para gumanda. Maganda naman. Pero, nyan, pwedeng iba naman? Huwag kang magmadali, gusto ko munang ipakita. Ito, biceps ko. Ayoko na, Sinyan. Sinyan, anong ginagawa mo? Tulong. Saklolo. Yangs. Hayop ka. Gagahasain ako ni Yangs. Wala akong ginawa. Alam ko na, hayop ka. Wala akong ginawa. Ay, Laoyang, bata pa naman. Mainit pa ang dugo, naiintindihan ko. Hindi. Tama na, kasalanan ito ni Yangzi. Yangzi, mag-sorry ka kay Sinyan. Wala akong kasalanan, hayop ka. Kung ayaw mo, i-cancel na natin ang kasal. Umalis ka. Ginagago ako ni Yangs. At gusto niyang i-cancel ang kasal. Saan ka pupunta? Bumalik ka, Laoyang. Jianhua, mali ang bata. Huwag mo siyang pansinin. Pag-usapan natin sa engagement party. Nyan, nagmamadali lang si Yangzi. Huwag mo siyang pansinin. Okay lang, Tito Yang, hindi ako nagagalit. Dapat lang. Spoiled lang talaga si Ed. Nag-arte lang. Sir Yang, libre ito mula sa hotel. Sana'y mag-enjoy kayo. Bumalik kayo. Magaling. Umalis ka na. Sige na Aze kuya, matagal na tayong hindi nagkita. Huwag na nating isipin yung mga nakakainis na tao. Tara, tagay. Efi, talaga namang pag naapi. Kay Sitian agad humahanap ng aliw. Ito, bula na to, 20 taon nang nakababad na bula. Pag ininom to, 3 araw at gabi, hindi makakabangon sa kama. MSC, anong ginagawa ninyo rito? Ginoong Few. Hoy, ang swerte naman. Na-check-in ka rin ba? MSC, ang hotel na ito ay pag-ari ng aming pamilyang Fu. Ha? Ganyan ang suot mo, para bang mag-apply bilang servidora. Ah, hindi po Ginoong Few. May gagawin pa ako, mauna na ako. Gusto mo bang hatid kita? Huwag na. Puntahan mo. Sanye, hindi ba masyadong maganda? Anong narinig? Hindi may larawan. Siya ba ang nobyo ni MSC? Bukas na ang kasal ng batang to, ngayong gabi pa pumunta rito. Nakikinig sa kwento ng nobyo, nakakatuwa. Sanye, magpapatuloy pa ba akong makinig dito? Kung interesado ka, pwede kang makinig magdamag. Aze kuya, bakit hindi pa dumarating? Nakausap mo na ba siya? Palaging hindi sumasagot ang telepono. Ang tarantadong to. Nakakainis na. Si Ginong Yang, talaga namang hindi binibigyang halaga. Ang anak na babae ng pamilyang Si, sa araw ng kasal pa nahuli, siguro. Siya ang pinakaunang tao sa kasaysayan. Baka magbabawi ng kasal, kahit magbabawi man. Dapat magpaliwanag ng malinaw, hindi ito malinaw. Nabahis si Messi. Tingnan nyo, haharapin ko ang mag-asawang to. Paumanhin sa lahat ng mga kaibigan at kamag-anak. Ang aking nobyo hindi makakapunta ngayon. Wala naman, okay lang. Sinyan, anong sinasabi mo? Si Jianhua. Ito ang sariling desisyon ni Nyanyan, at saka,
Ang pamilyang yang ang unang nagbawi ng kasal. Huwag mag-alala si Nyan Yan. Naipit lang sa traffic si Yang Zi, naantala ang oras. Darating din siya mamaya. Traffic, sa tingin ko nasira ang bato niya sa pagmamaneho. Anak ko ang magiging asawa mo. Bakit mo siya binabastos? Ano ba ang ibig mong sabihin? Pang-aapi. Tingnan niyo na lang, makikita niyo kung totoo o hindi. Halika, tingnan niyo. Huwag kayong maniwala. Huwag. Napakagaling ng anak ko. Imposibleng gawin niya yon. Impossible. Pambabatikos lang yan sa kanya. Mga mahal sa buhay, pasensya na. Kahapon lang. Sabi-sabi pa ng lalaking to na mahal niya ako. Ngayon, kasama na niya ang kapatid ko sa ama. Tapos na ang aming kasunduan. Sandali. Nandito na ako. Bakit tuloy pa rin ang video? Dahil, ang nasa video, hindi kami ni Chan Chan. Lahat ito, panlilin lang ni Sinyan. Pasiraan kami ni Chan Chan. Ako si Yang Zi, kilala ako sa Maynila. Di ko tatanggapin ang ganyang kasinungalingan. Ito ang pinakamahusay na IT hacker ng pamilya Yang. Walang peking video ang makakaluso sa kanya. Tingnan nyo. Paano nangyari yon? Impossible. Ang kapal ng mukha. Siya pa ang nauna. Hindi ako. Hindi. Pakinggan nyo ako, naniniwala ako. Na nagsisisi na si Sinyan. Hindi ko siya sisisihin. Yangs, huwag kang magpanggap diyan. Alam ko ang nasa isip mo. Walang hiya. Ginawa mo pa yan. Ayos lang. Esensya na. Kahit ganyan, tatanggapin pa rin kita ni Azi. Pero ganyan pa rin ang trato mo sa kanya? Wala ka bang hiya? Nyan, alam kong masama. Nailantad ang privacy mo. Pero kailangan mong maintindihan. Ako si Yang Zi, tagapagmana ng pamilya Yang. Yangs, ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw. Lumuhod ka at humingi ng tawad, kalimutan na natin ito. At ituloy natin ang kasunduan. Lumuhod. Panaginip mo yan. ENG ina, ikaw, ang gumawa ng ganong video. Magpasensya ka na lang at magmakaawa, ano naman yun? Kapag napikon ang mga Yang, tapos na ang negosyo ko. Magmakaawa ka na, di mo ba narinig? Lumuhod ka. Si Jianhua, ikaw. Sinyan, kailangan mong maintindihan. Ngayon, bukod sa akin na si Yang Zi na gustong pakasalan ka. Sino pa ba? Ako. Sinian, malinis ang konsensya ko, panindigan ko to. Hindi ako naniniwala. Nasa mundo, bukod kay Yangs na gago. Wala nang ibang lalaking magpapakasal sa akin. Ako. Sinian. Ngayon, maghahanap ako ng mapapangasawa dito sa kabisera. Lahat ng lalaking narito pwedeng magparehistro. Sinyan. Sa tingin mo ba, may isa man sa mga nandito ang mga has na hamunin ang aming pamilyang Yang? May magpaparehistro kaya? Lalo na ngayon, wala ka ng halaga, sino ang magpaparehistro? Mas mabuti pang, sumunod ka na lang at magmakaawa sa akin para pakasalan kita. Ang pamilya Fu ay magpaparehistro. Tatay, bakit ka nandito? Hindi ka ba natutuwa? Hindi po. Talagang karangalan po na narito kayo, atay. Talagang karangalan po. Yung sinabi mong pagpaparehistro, tatanggapin pa ba yon? Tatay, huwag kang magpaloko kay Sinyan. Sa hitsurang inosente niya. Sa totoo lang, malandi siya. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo sa likod. Mga video, yan ang pakikipagrelasyon niya sa ibang lalaki. Bata pa si Nyan. Normal lang na malikot. Basta gusto niya akong pakasalan. Bahala siya sa gusto niya.
Ginoong Few. Huwag kang magsalita. Ako ang bahala dito. Tatay, ano po ibig sabihin nito? Sinyan, nakatali na siya sa aming pamilyang Yang. Lingi ka ba? O sa tingin mo, mas mababa ang pamilya Fu sa pamilya Yang? Hindi po, hindi po. Kami pong mga Yang ay parang langgam lang. Ganito po, tatay, kami po. Ay maliit na pamilya lang. Hindi namin kayang pantayan ang pamilyang pinakamakapangyarihan sa kabisera. Pero kahit ako na si Yang Zi ay, ang babaeng hindi mo pinapansin, pinakasalan mo? Hindi ba't ikinahihiya ng pamilyang numero 1? Sino ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Nagmamaganda ka? AG. Totoo ba ang video na yon? Third Master, kasalanan ko lahat. Hindi ko alam na tao mo si Sinyan. Si Yung Master Yang ang nag-utos sa akin. Anong kalokohan yan? Pek lahat ng mga video. Ginawa ko lang gamit ang AI face swap. Ibabalik ko na ang perang binigay niya. Third Master, patawarin mo na ako ngayon. Alam ko na ang pagkakamali ko. Kayong dalawa ang nagpaluhod kay Sinian para humingi ng tawad. Third Master, si Yang Zi, bata pa yan. Malaki ang puso ninyo. Kung maaari, dahil sa akin. Palampasin niyo na sana siya sa... Tumahimik ka. Hindi nyo inalagaan ang anak nyo. Ngayon, ako na ang magtuturo sa kanya. Sampalin. Third Master. AG, I record. Gusto ko yan sa headline bukas. Ito ang, Opo, Third Master. ang pamilya ninyong Yang bukas sa internet. Kailangan maglabas ng pahayag para kainisin yan. Para linisin ang pangalan niya at humingi ng tawad. Kung hindi yan ang headline bukas, bahala kayo sa kapalaran. Saich, Third Master. At aking palabas. Tayo na. Salamat. Tandaan mo, may utang ka na naman sa akin. Yung sinabi mong paghahanap ng mapapangasawa, huwag mong kalimutan. Nagparehistro na ang pamilya Few. Seryoso ba si Third Master? Hindi lang ba yan laruan? Kung makakapag-asawa sa pamilya Fu, para sa pamilya Si. Parang nakasakay sa langit yon. Ang ibig niyong sabihin, ang aming sinyanyan. Mag-asawa sa pamilya Fu? Kung gusto niya. Kahit kailan pwede. Gusto ko lang naman patunayan ang sarili ko. Hindi ko inaasahan na si Fusion. Maghahanap pala ng mapapangasawa para sa sarili. Diyos ko, tulungan niyo ako. Yan ang swerte mo sa maraming buhay. Sex na. Tumango ka na. Tumango. Hindi puwed. Malaki ang pamilya Fu. Hindi kami pantay. At saka, hindi mo tinanong si Nyanyan. Ganun na ba kabilis ibenta ang anak mong babae? Ma, okay lang ako. Ginoong Few, natanggap ko na ang application mo. Application lang yan. Preliminary screening pa lang ngayon. Kung kayo man ang pamilya Fu o kahit sinong iba, kailangan dumaan sa final screening ko. Anak, itong pagkakataong parang biyaya mula sa langit. Ayaw mo pa? Sige na, pumayag ka na. Bilis. Sinian, inaasahan ko ang sagot mo. Sana hindi mo ako pahintayin ng matagal. Ginoong Few, base sa pagkakasunod-sunod ng edad, dapat kitang tawaging tiyo. Hindi maganda ang biro mo. Hanji, Opo, 3 ginu. Kung nagalit ang 3 ginu kay binibining si. Sa puso na lang kita maawa. Ginoong Few. Bakit parang nahihilo ako? Baka dahil kagabi nabasa ako ng ulan? Sinyan. Ikaw na hamak, nagpahiya ka sa akin sa kasunduan. Pinapalo mo pa ako ni Fuyushen. Tingnan mo ang itsura ko. Ah, paano na ako lalabas? Ikaw ang nakipagkalantari kay Sitian. Ikaw rin ang sinungaling sa akin. May mukha ka pang magsalita. Ako ang nagplano. Wala kang hiya. Pati nanay mo, hamak, isinilang para apihin. Tingnan natin ngayon kung ano ang gagawin ko sa'yo. Hinamak mo pa ang nanay ko? Sobra ka na. Ngayon, papatayin kita. Hamak ka, tumigil ka diyan. Di mo ako mahuli. Halika rito. Naiinis na ako. Di ka ba tumatakbo? Ngayon, tikman mo. Ang lasap ng sampal. mukhang di ka natuto. Subukan mong sampalin ako ulit. Sampalin mo. Kuya, pasensya na. Paumanhin. Umalis ka. Fusion.
Kumusta na ang pag-isip mo sa proposisyon sa kasunduan? Bakit mo na naman ito tinatanong, Ginoong Few? Sa palagay ko, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ikaw ang third master Few ng unang pamilya, ako ay isang ordinaryong tao lamang kaya. Katayuan. Naku, sinabi na ng aming master ang ganitong salita. Talaga bang may gusto? Sa tulad mo, isang taong mataas ang katayuan, siguradong. Maganda ang katawan at mukha, katapat mo. Sa tulad kong tao, mas mabuting umalis na lang ako, tatabi na ako. Tinatanggihan mo ba ako? Ah, hindi po, hindi po. Ako, Kaya tinatanggap mo ako? hindi ko ibig sabihin iyon. Ginoong Few, ayon sa pagkaangkang. Dapat kitang tawaging tiyo. Malayo ang agwat ng aming katayuan, huwag na po kayong magbiro. May magandang kasabihan, ang pagkaangkang ay hindi problema. Ang katayuan ay hindi rin problema. Iba talaga iyon, no? Nako, Ginoong Few. Gusto ko lang ng payapang buhay at maibalik ang utang na loob sa iyo, siya nga pala. Napag-isipan mo na ba kung paano ako magpapasalamat sa iyo? Magpakasal sa akin. Ano? Ano ang sinabi niya? Magpakasal sa kanya? Hindi ito drama sa GE. Paano mangyayari ang ganitong magpakasal sa akin? Naku, sinabi na ni third master ang ganitong salita. Paang gusto kong tumawa. Pero ang galing niya, mali ang pagtingin ko kay third master. Ginoong Few, ano ba talaga ang ginawa ko? Na nagustuhan mo? Babaguhin ko, pwede ba? Matalino ka, hindi ka sumisipsip sa mayayaman. Ginoong Few, sobrang taas ng tingin mo sa akin. Ang tinatawag mong talino, ito ay mga maliit na talino ko lamang, ito ay ang sarili kong estilo sa paggawa ng bagay. Basta nagpatala ako na ang iyong magiging nobyo. Ano ang nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Bakit parang nahihilo ako? Baka kagabi dahil sa ulan? Ginoong Few, Ayos ka lang ba? medyo nahihilo ako, uwi na muna ako. Fusion, ano ang ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Bakit ang daming pawis? May lagnat ka. Ilapag mo ako. Sumama ka sa akin sa bahay. Kung hindi, hahalikan kita hanggang umalis ka. Ilapag mo ako. Uminom ng gamot. Salamat. Matulog ka na. Ginoong Few. Ikaw, Ano? mayroon ka ba niyan? Naman, Ha? tulog ka na kaya wala kang magagawa. Hindi naman, paano mo nagawa yan? Nagalit? Sinasabi ko lang na nagsasalita ka sa tulog mo. Ano ang sinasabi ko sa tulog ko? Sabi mo gusto mo ako. Hindi ako naniniwala. Pero ngayon kailangan ko talagang. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Utang na naman ako sa'yo. Ikaw ang magiging nobya ko, walang problema yan. Maaga pa, kailangan ko nang umuwi. Mag-text ka para malaman kung ligtas ka. Dito ka matutulog ngayong gabi. Ha? Dito? Hindi pwede. Bakit ako dapat dito matulog? Hindi ka pa gumagaling kung ipipilit mong lumabas. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tatawag ako. Ako na lang iinom nito. Bukas ang bibig. Ang sungit naman niya, lagnat lang naman ako. Hindi naman nabali ang kamay ko. Hindi ko inakalang ganito pala siya. Kaninong kwarto ito? Kwarto ko. Kwarto mo ito. Dito ka matutulog ngayong gabi. Hindi pwede yan, kwarto mo ito. Kung dito ako matutulog, saan ka? Sa sofa. Hindi pwede, ako na lang sa sofa, ikaw sa kwarto. Hindi ka pa gumagaling, hindi ka pwedeng matulog sa sofa. Nakapagpahinga na ako buong araw at uminom na ng gamot, okay na ako.
Kung hindi ka susunod sa akin, hahalikan kita. Ganito ba talaga siya manakot? Hindi ko naman pwedeng hayaan na ikaw lang sa sofa. Kung ganon, sabay na tayong matulog. Ano? Ibig sabihin, magkatabi tayong matutulog? Ganito na lang, alam mo na ang mangyayari kung hindi ka susunod. Paano ko sasagutin ang ganoong pananakot? Maliligo muna ako. Matutulog kasama si Fuyushen. Paano ako makakatulog kung katabi ko siya? Ano nang ginagawa ko habang tulog? Di ba't ganito? Naku, bakit nangyari ito? Hindi. Paano ko naisip to? Si Fuyushen siya. Hindi siya ganun. Siguradong. Natulog lang kami ng maayos. Yun nga. Ay, tulog na ako, tulog na. Biro lang. Ako na lang sa labas. Good night. Kahapon, umalis naman si Fuyushen. Bakit ganito na paggising ko? Bakit ka ganun kalapit? Ikaw nga ang lumapit sa akin eh. Sa likod. Nako, halos buong kama ang naokipi ko. Nakadapa pa ako kay Fuyushen. Dikit na dikit pa ako sa kanya, nakakahiya. Pasensya na. Gutom na yan, kain na. Wala na ang lagnat. Salamat, Fuyushen. Salamat sa pag-aalaga mo kahapon. Yushen. Tawagin mo na lang akong Yushen. Parang hindi naman bagay, Yifu. Di pa tayo masyadong close, pero salamat pa rin. Sa lahat ng tulong mo. Magiging fans mo ako, masanay ka na. Yifu. Yushen. Kain na. Ngayon, may General Assembly ang kumpanya nyo. Para maghala ng bagong chairman. Ngayon ang araw para kay Chairman Shinda. Na-endorse si Janhua. Bilang bagong chairman. Nakalimutan ko, kailangan kong umalis. Yifu, may urgent ako. Aalis na muna ako. Salamat sa hospitality mo, babalik ako. Salamat sa bawat direktor sa nakaraang taon. Sa suporta at tiwala nyo, naniniwala ako sa ating sama-samang pagsisikap, lalo pang giginhawa ang Shengda. Mabuti. Manager C, kitang-kita naman ang kakayahan at kontribusyon mo. I move na si Manager C ang maging susunod na chairman ng Shengda Group. Second the motion. Sa mga nakaraang taon, tumaas ang performance ng Shengda. Malaki ang ambag ni Manager C. Karapat dapat siyang maging chairman. Sobra naman. Di lang dahil sa akin ang tagumpay ng Shengda, kundi sa ating lahat. Ang resulta ng sama-samang pagsisikap. Hahaha. Humble ka naman, C. Sa mga kamay mo, ang Shengda. Lahat ay panatag, C. Ikaw ang tanging karapat-dapat na chairman ng Shengda. Ama. Si bilang chairman natin, walang tutol, di ba? Kung ganon, tatanggapin ko na. Tutol ako. Nyanyan, board meeting ito. Hindi lugar para magkalat ang isang batang tulad mo. Magandang araw sa lahat ng directors. Narito ako ngayon.
para mag-ulat ng isang issue. Si Jianhua ay sangkot sa pagnanakaw ng pondo, paglilipat ng ari-arian ng kumpanya. Huminahon kayo, huminahon. Walang utang na loob. Ngayon natuto ka ng magsinungaling sa tatay mo. Ano ba ang itinuro sa'yo ng nanay mo? Ha? Pagkukulang ng ama ang pagkakamali ng anak. Ang pagiging ganito ko ngayon, minana ko sa'yo. Ang pagiging walang puso't budhi. Ang detalye ng bawat transaksyon nandoon sa mga talaan. Sinyan. Sa mga nakaraang taon, nagsumika para sa kumpanya. Kahit kumita ng konti, karapat-dapat naman siya. Isang batang tulad mo, anong karapatan mong siraan siya? Tama. Kinuha lang naman ang dapat sa kanya. Ikaw, sinisiraan mo siya ng pagnanakaw at pangungurako. Masamang hangarin. Hindi ba ninyo nakikita ang mga ebidensyang ito? Anong kalat-kalat na ebidensya? Sa tingin ko, masama ang intensyon mo, gusto mong sirain ang kumpanya. Magkakasabwat kayo. Sinyan, akala mo ba sa ilang ebidensya? Matatalo mo ako, mga matatandang silyang ito. May kinalaman sa interes ko. Kung may mangyari sa akin, sila rin, tawagin ang mga tauhan. Ilabas si Sinyan. Sino ang maglakas loob? Bobo, naapi ka na naman. Halika rito. Atay, Tumahimik. Mula ngayon dito, maliban kay Sinyan. Ayaw kong marinig ang sinuman. Kung may mga abala pa kay Sinyan, hindi ako mag-aatubiling mawala siya sa mundo. CJ, ipagpatuloy. Ito ang kontrata ni si Jianhua sa panlabas ng kumpanya. Pagbili ng mahal, substandard na materyales. Sa transaksyong ito, nawalan ang kumpanya ng halos 10 milyon. Ginamit niya ang pondo ng kumpanya para sa personal na pamumuhunan. Atay, ito ay Hanji, mga dokumentong dinaan sa profesional na investigasyon. At legal na pagsusuri, bawat isa ay totoo at may bisa. Sapat na upang patunayan ang kasalanan ni si Jianhua. mga tao, dalhin niyo si Jianhua sa labas. Ipasa sa mga kinaukulan. Pek ito. Pek talaga. Lahat ito ay pek. Tatay, Mula ngayon, ang Shengda ay pamumunuan ni Sinyan. Kung may mga haspang magkagulo, kayo ang bahala sa kahinatnan. opo, tatay. Nako, ang mahal naman nito. Sigurado bang kainan ito? Hindi bang kainan ng tao? Hindi ba mahal ito para kay Fuyushen? Para sa kanyang prominenteng pamilya. Pero ako ang manlilibre ngayon kaya pipili lang ako ng isa. Na pinakamurang steak. Ito na lang ang kukunin ko. Pagbusog na ako, gutom na naman ang pitaka ko. Dagdagan mo pa ng pinakamahal na red wine. Wala bang ibang customer sa restaurant na ito? Reserbado ko ang buong lugar na ito. Si AG. Ano? Nag-aalala ka sa kanya? Ikaw. Nagsiselos. Inamin niya. Inamin niya kanina. Kain ka na. Fuyushen, ang sarap talaga nito. Masarap nga, mas maganda sana kung mas mura pa. Siya. Hindi kaya hahalikan niya ulit ako. Bakit parang medyo may konting panghihinayang? Hoy,
Ano? Ano nangyari sa nanay ko? Base sa sintomas, ang pasyente ay tila nalason. Nalason? Anong klaseng lason ang nakuha ng nanay ko? Hindi pa namin matukoy. Sa ngayon, parang isang metal toxin. Hindi ba doktor ka? Bakit hindi mo matukoy? Ito ay isang bihirang metal toxin. Ang karaniwang mga instrumento ay hindi ito ma-detect. Kailangan namin imbestigahan ang mga gamit sa paligid ng pasyente para mahanap ang pinagmulan. Kung malalaman kung anong uri ng lason. May paraan pa malunasan, pero kailangan ng oras. Nanay. Bakit nangyari ito? Pinagsikapan ko ng husto, bakit pati ang nanay ko? Nalason pa rin? Nanay. Dapat kang mabuhay. Gusto ko ng antidote. Nandito ang 10 milyon na saan ang lunas? Napakabait mong anak, alam kong magiging mabuti ka. Pero hindi ko inakalang gagawa ka nito, dapat naisip ko na ito. Nandito ang pera, ibigay mo ang antidote, ngayon din. Segs, ito na ang lunas. Antidote. Pero, sino nagsabing kapag binayaran, ibibigay ang antidote? Ang nanay mong matandang babae, mas mabuti pang mamatay na siya. Bakit ko pa siya bibigyan ng lunas? Asawa mo ang nanay ko, ganoon mo siya tratuhin? Tao ka pa ba? Anong asawa't anak, kayong lahat? Ay hakbang lang para makuha ko ang kayamanan, kapag namatay kayong lahat, ang Shengda ay magiging akin na talaga. Ibigay mo ang pera. Ibigay mo sa akin. Napakabait mong anak, mahal na mahal mo ang nanay mo, para magkita kayong dalawa sa impyerno. Halika mga kasama. Mga kasama, ubarin ninyo ang gamit niya, isa-isa. Huwag kayong lumapit. Magvi-video ako mamaya. Tingnan natin kung ipagtatanggol ka pa ni Third Master Fu. Huwag kayong lumapit. Ano, ikaw? Furyoshin. Bata, sugurin mo. Pag-usapan natin ito, maaari tayong magkasundo. Pag-usapan natin, hindi ba? Huwag ninyong galawin si Nyanyan, gusto ninyong mamatay. Yoshin. Nyanyan. Huwag kang matakot. Nandito ako. Yoshin, ano ang nangyari sa iyo? Tulong. Mula ngayon, hindi ka na nila apihin. Sabi ng doktor, wala namang malubha, magpahinga lang ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, Third Master. Si Jianhua ang nagpahamak kay Miss C. Hinamon mo pa si Ginoong San?
Hindi na siya makakalabas doon habang buhay. Pero ang galing ni Tatay San. Ang pogi ng pagligtas sa dalagita. Fuyushen, gising ka na. Yan. Pasensya na. Hindi ko tatanggapin. Mula ngayon, hindi ka pwedeng lumayo sa akin kahit kalahating hakbang. Sa mga susunod kung wala ako, hindi ka pwedeng pumunta sa mapanganib na lugar mag-isa. Pati na sa mga lugar na posibleng may panganib. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko. Ang sweet. Fan na ko ng dalawa ninyo. May panghimagas na ko. Tumahimik ka. Opo. Fuyushen, salamat. May utang na naman ako sa'yo. Isang pabor. May kailangan ka ba sa akin? Sabihin mo lang, siguradong matutulungan kita. Talaga? Naalala na ba ni Fuyushen? Kung paano ko babayaran ang utang ko? Lumapit ka. Pakainin mo ako. Pakainin kita. Pinapakain ko si Fuyushen. Narinig ko ba ng tama? Ang sweet talaga. Ano? Hindi ba't sinabi mo tutulong ka? Nagbabago na ang isip mo. Sige na nga. Sinian, bakit ka kinakabahan? Pambayad utang lang to, wala namang iba. Ang sarap nitong mansanas. Karaniwang mansanas lang naman to, bakit napakasarap? Masarap kasi ikaw ang nagpakain. Bakit ka kinabahan? Wala naman. Iwag ka ganyan, may tao sa tabi. Kung wala sa tabi, pwede na. Aji, lumabas ka. Sage. Iwag. Aji, huwag kang lalabas. Ah, Sage. Paano ka napunta sa Luren Street? Ikaw nga, bakit ka pumunta roon mag-isa? Sa ganoong mapanganib na lugar. Bigla na lang nagkaroon ng lason si nanay. Nang makita ko siyang nakahiga sa ospital, natakot ako. Natatakot ako na hindi ko na muling makikita ang nanay ko. Nakatanggap ako ng text noon, wala akong oras para mag-isip. Akala ko pera lang ang habol nila. Hindi ko inakalang ganun pala kadelikado. Ang gumawa nito sa akin at sa nanay ko, yung stepfather ko pala. Hindi ko alam ang gagawin ko. Yung pagmamadali ni Third Master noon, para pala. Hanapin ang antidote para kay Madam Yun. Uminom na si Madam Yun ng antidote. Ayos na siya ngayon. Alam ko na, salamat. Fuyushen, nawalan talaga ako ng ulo noon. Ayokong mawala ang nanay ko. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako ngayon. Ipagtatanggol kita. Pero gusto ko sanang itanong, paano ka biglang dumating? Missy, hindi mo alam, nang mawala ka, si Third Master. Halos gamitin na ang buong kapangyarihan ng Imperial City. Lahat, maitim man o maputi, hayagan man o patago. Sabay-sabay na hinanap ka. Yung pag-aalala niya. Unang beses ko lang nakita yun. Halos burahin na niya. Ang buong Imperial City. Gusto mo bang mawala ng sahod na Juan? Hoy, Third Master. Kung hindi ka titigil, lumabas ka. Para sa'yo. Lahat ng ito ay sulit. Kung may problema ka sa hinaharap, hanapin mo lang ako. Salamat, Fuyushen. Ayokong makaabala sa iyo. Ayokong maging pabigat. Fuyushen, nangangagat ka pa. Parusa yan. Kung maulit, papaluin kita sa puwit. Gusto ko sanang itanong, ano nangyari sa binti mo? Missy, hindi po ganoon. Ajay. Ako na ang magsasabi. Noong ako ay 10 taong gulang, ang sasakyan ng mga magulang ko ay sinira. Yung tiyuhin ko, nag-ayos na ng libing para sa kanila. Pagkatapos, kinuha na niya ang pangangasiwa ng Few Corporation. Siyempre, ayaw nila sa akin. Gusto nila akong mamatay. Hindi ko inakala si Fuyushen pala. Ay katulad ko rin, lumaki sa isang pamilyang
Nakakasakal. Pero kahit gusto niya akong mamatay, hindi ko ibibigay ang gusto niya. Kahit pa ako, si Fuyushen, ay gumapang mula sa impyerno. Isang-isang sisirain ko sila. Missy, para lang mabuhay, kailangang magpanggap na may sakit si Third Master. Itago ang talim. Ngunit ngayon, iligtas ka. Hindi na niya inalintana ang mga yon. Kitang-kita na sa puso niya. Mas mahalaga ka pa sa kanyang buhay. Fuyushen. Paano kita babayaran? Kung gusto mong magpasalamat, maging El Reafu ka na lang kaya. Ha? Biro lang. Ikong. Samahan mo ako ng isang araw. Nandito na ako. Ang tagal mo nang naghintay, ano? Halika, lumuhod. Ha? Ah. Huwag kang gagalaw. Malamig sa labas. Mainit ito. Ang bupanda ng lalaki. Hindi ba't karapatan lang ng girlfriend ang magsuot? Hindi ba't para sa lalaki ang bupanda na ito? Hindi kaya masama kung isusuot ko? Lalabas tayo. Ah. Salamat. Third Master, alis na muna ako. Halika, itulak mo ako. Hindi ba't ang mga binti mo ay? Gusto mo talagang maging chismis, di ba? Eh di ba't si Hanjay ay hindi sasama sa atin? Bakit kailangan siyang isama? Saan mo gustong pumunta? Mo. Tara. Miss, tingnan niyo po ito. Kumusta? Pumili ka ng isa. Kumusta? Maganda. 50,000 ang isang bupanda? Magnanakaw ba sila? Ibibigay ko ito sa'yo. Huwag na. Alis na. May pera ako. Ako na ang bibili. Kung hindi ka susunod, kakagatin ko ang tainga mo. May pera ka? Bahala ka. Fusion. Para mo na akong pinapalaking anak, ano? Kung gusto mo, maaari kitang ituring bilang aking babae at alagaan. Ano ang sinabi mo? Fusion. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang magpakapilyo. Bakit? Ayaw mong maging babae ko. Ayoko nga. Huwag kang lumapit ng ganyan kalapit sa akin. Lumayo ka. Tumakas ka pa rin. Gusto mo ako. Wala. Talaga? Ako. Tumakas ba ako? Sa nakaraang buhay, namatay akong masama dahil sa isang lalaki. Sa buhay na ito, ulitin ko pa ba yon? Buwisit na Fusion. Isang mali lang na salita ang nasabi ko. Hindi mo na ako kinibo. Buwisit. Sinian, ang galing mo, umiinom ka pa.
Delikado ang uminom mag-isa sa gabi. Wala kang pakialam. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Bitawan mo. Yushen. Bakit naman nambubuli ka na naman ng babae? Yushen, ang bastos mo naman. Tingnan mo, namula na ang pulso ng babae. Okay lang. Sino ka? Kaibigan ako ni Yushen. Wenchutz. Sino yan? Nyan. May usapan kami ni Yushen na magkakain. Gusto mo bang sumama? Una na ako. Di ko kayo istorbo. Yushen. Mahina ang paa mo. Ako na ang maghahatid sa kanya pauwi. Nyan, pasensya na. Minsan, bigla-bigla ang pagiging brutal ni Yushen. Palagi siyang gumagawa ng mga bagay na bastos. Huwag kang magalit sa kanya. Oh, siya nga pala, ito ang aming kasal na imbitasyon ni Yushen. Ika-5 ng Hunyo ang petsa. Sa araw na yon, dapat kang pumunta sa aming engagement party. Magkasama kami ni Yushen mula pagkabata. Matagal na kaming nagkaunawaan. Dati, nag-aral ako sa ibang bansa. Ngayon, nakauwi na ako. Kaya, naisip naming ayusin muna ang kasal. Sa totoo lang, 10 taon na akong nagmamahal kay Yushen. Si Yushen naman, tapat siya sa akin. O Ate Choksi, nakarating na ako. O Sage, ihinto ang quotes. Aalis na ako. Makipag-agawan sa akin, hindi ka karapat-dapat. Tayo na. Miss C. Matagal ka nang hinihintay na ikatlong anak. Pumunta ka na lamang sa amin. Pakiusap, Hanji. Sabihin mo sa inyong ikatlong anak Fu na mayroon pa akong gagawin. Magkikita na lang tayo sa ibang araw. O manhin, Miss C. Kumilos na kayo. Bitawan mo ako. Ano kailangan sa akin? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Sobrang daming trabaho at sobrang abala. Ayaw mo nang sabihin, hindi ba? Pwede bang ayaw kong sagutin? Bakit kailangan kong sagutin ang tawag mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Miss C, magpakumbaba ka na lang. Huwag mo nang galitin ang ikatlong anak. Bitawan mo ako. Bakit nga ba hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kung hindi mo ako bibitawan, paano ako makapagsasalita? Paumanhin, ikatlong anak Fu, hindi ko dapat ginawa kanina. Ang pagsasalita ng ganoon sa iyo. At tungkol sa mga tawag mo. Sa tingin ko, wala akong dapat na dahilan para sagutin ang mga ito. Tinatawag mo akong ikatlong anak, Few. Ano ang tunay kong pangalan? Ano ang ibig mong sabihin nito? Ikatlong anak Fu. Sa tingin ko, hindi naman tayo close, kaya kung may anumang bagay. Sabihin mo na lang agad, aalis na ako at nagmamadali ako. Ano ba talagang inagalit mo? Wala. Wala akong kinagagalit. Kung wala ka namang gagawin dito, pakihayaan mo na akong umuwi. Ayaw mo pa rin sabihin, hindi ba? Hindi, bakit ba ang kulit mo? Bakit mo ba ako naintindihan ng mali? O ano ba talaga ang pakialam mo sa akin? Ginoong Few, kung wala ka namang sasabihin. Aalis na ako. Paalam. Tumigil ka. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ginoong Few. Sabihin mo na lang agad kung ano ang gusto mong sabihin. At saka, pwede mo bang bitawan ang kamay ko? Ganyan ba ang tono ng pagsasalita mo sa akin? Ano pa ba ang gusto mong tono? Hindi kita gaanong kilala. Sin yan. Ikaw ang nagsimulang maging basto sa akin. Bakit ba talaga? Bigla kang naging napakalamig sa akin. Lagi naman akong malamig. Walang pinagbago. Fuyushin. Pwede bang wag mo nang gawin yan? Anong karapatan mo para gawin yan sa akin? Bakit? Bakit mo ako hinalikan? Masaya ba sa'yo na lokohin ako? Palagi kong gustong magkaroon ng distansya sa'yo. Bakit ba lagi kang nanggugulo sa akin? Bastos ka. Manyak. Ayoko sa iyo. Alam mo ba yan?
Ano ba talaga ang nangyari? Ikakasal ka na kay Wenchuxi. Bakit mo pa ako ginulo? Bakit? Tahan na, huwag ka nang umiyak. Fuyunshen. Ikakasal ka na sa taong gusto mo. Bakit mo pa ako ginugulo? Maliban sa'yo. Wala akong ibang naging malapit. Sinyan. Mahal kita. Totoo ba yan? Maliban sa'yo. Wala akong ibang gusto. Ang pagmamahal mo lang ang kailangan ko. Sapat na yon. Nagsisinungaling ka. Ikakasal ka nga kay Wenchuxi. Yung kasal sa pamilya Wen. Ngayon ko lang nalaman. Paano yun posible? Paano mo hindi malalaman na ikakasal ka na? Yung aksidente ng mga magulang ko. May kinalaman ang pamilya Wen. Nitong mga nakaraang taon. Iniimbestigahan ko ang totoong dahilan ng pagkamatay nila. Kamakailan, nalaman ko na hindi lang ang tiyuhin ko ang may kinalaman. Pati ang pamilya Wen. Dati, akala ko. Kapag sumunod ako, mababawasan ang problema. Pero lalo lang silang lumala. Kakadiskubre ko lang na may kinalaman ang pamilya Wen. Mukhang nagmamadali na ang tiyuhin ko. Pero di ba sabi ni Wenchuxi dati? 10 taon na siyang nagmamahal sa'yo. Mahal ako. Para lang sa kapakanan ng pamilya nila yon. Tulad kong pilay. Sino pa ba ang may gusto nito? Ako, gusto ko. Fuyushen, ayaw kita. Sa wakas, naipaliwanag mo lahat ngayon. Gusto mong pumayag ako sa kasunduan sa pamilya Wen. Makinig ka, ayokong maging hadlang ako. Sa investigasyon mo, kung magpapanggap kang pumayag, baka mag-relax sila at makita mo na. Totohanan sa aksidente ng magulang mo. Impossible. Hindi ko gagawing biro ang kasal. Nakatago ang kalaban, Tay Hayag. Kung hindi gagawing totoo ngayon, mawawalan tayo ng maraming panlaban. Ayaw mo bang maghiganti para sa mga magulang mo? Hindi ako magpapakasal talaga kay Wenchuxi. Bago ang kasunduan, kukuhanin ko lahat ng panlaban. At sa mismong handaan, talunin silang lahat. Naniniwala ako sa'yo. Mas masaya ako kung ang sinabi mong gusto mo ay ako. Nakakahiya. IG, labas. Seg. Gutom ka na? Handa na ang hapunan mo. Ang sarap. Halika dito. Ano? Lapit ka. Anong nangyari? Ang tamis. Fuyushen, manyak ka. Gutom na rin ako. Hindi ba't kanina lang? Gutom na naman. Hindi ko inakalang napakaganda pala ni Miss Sisagon. Ano sa tingin mo?
Hindi ko inakala, unang suot ko, sa ganitong okasyon pa. Sayang ang suot kong ito. Ang ganda niya talaga ngayon. Kung sana ito na lang. Ang tunay na kasunduan natin. Halikan mo ako. Ha? Bilisan mo. Baliw ka ba? Tanga ka ba? Nakalimutan mo ba kung anong okasyon ito? Isipin mo na lang bago makita ang mga basurang iyon. Dagdag lakas para sa akin. Baka kasi maubusan ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kaya handa na ba in review? Siyempre naman, hindi ako isang inosenteng bulaklak. Handa na ba ang lahat? Tatay, handa na ang lahat ng kailangan. Kumpleto na rin ang mga ebidensya. Ngayon, siguradong hubaran ko si Wenchuxi. Ang saan na ito, hubot-hubad, pati balat. Para mabigyan ng nararapat na parusa. Ang pumatay sa mga magulang ni Yushen. Chutsi, bakit hindi pa dumarating si Yushen? Huwag mag-alala, malapit na si Yushen. Sinyan, kung maglalaro ka ng masama, hindi kita palalampasin. Baka hinaharangan siya ni Sinyan? Sino si Sinyan? Si Sinyan ay isang kaibigan ni Chutsi. Totoong mabait ang anak ko sa kanya. Pero siya, ginawa lang trampolin ang anak ko. Nakipagsabuatan pa kay Yushen, walang hiya. Totoo, mahirap ang buhay ni Nyanyan. At natural lang na magustuhan. Ang isang perpektong tao tulad ni Yushen. Sana lang, huwag akong sisihin ni Yushen. Naku, tingnan ninyo doon. Dumating na si tatay. Sinyan, ikaw na walang hiya, kabit. Sumiksik sa venue kasama si tatay, para sa pera. Kayang ibenta ang lahat. Sumiksik sa venue. Sino ang may lakas ng loob? Sumiksik sa venue ni Fuyushen. Hindi ba ninyo nakikita? Gaano kami kasaya? Yushen, ito ang aking 10 taon kong hinintay na kasunduan. Paano mo nadala ang isang hamak dito sa aking lugar? Wenchuxi, mula kanina hanggang ngayon. Tiningnan ka ba ni Yushen kahit minsan? Ang dahilan, sasabihin ko dahil sa iyo. Isang tsaan na matagal ng bulok. Sino ang hindi susuka sa pag-inom nito? Ikaw, Ang pagpatay, kailangang wasakin ang puso. Noong nakaraan, napilitan akong matuto ng masasamang salita. Nang harapin ko sina Sitian at Yangs. Wala ka pa sa mundong ito, makikipag-away ka sa akin. Hawakan mo na lang ang iyong tasa at uminom ng dahan-dahan. Yushen. Bitawan. Yan, sa palagay ko ay nagkakamali sila. Sabihin mo sa kanila kung sino talaga ang aking nobya. CJ. Kamusta sa inyong lahat? Ako ang tunay na nobya ni Fuyushen. Si Sinyan, pangulo ng Shengda Company. Sinyan. Siya ang tunay na nobya. Fuyushen, noong buhay pa ang tatay mo. Nagmamakaawa pa yan sa amin. Ikaw na maliit na hayop, ngayon ay nagwawala ka rito. Akala mo kung sino ka na. Bilang nakatatanda, bilang tiyo mo, sasabihin ko sa iyo, walang utang na loob at pagsunod sa magulang. Kung buhay pa ang magulang mo, sasampalin ka nila. Ikaw. At ikaw, kayong dalawa, para makuha ang ari-arian ng magulang ko. Pinlano niyo ang aksidente para patayin sila kung buhay pa sila ngayon. Sumpain kayo. Ikaw na hamak na bastardo. Gusto mong parusahan sila, Olyang. Tingnan mo ang sarili mo, anong klase kang tao. Simula pagkabata, walang nagmamahal sa iyong anak sa labas. Ngayon ay gusto mong maghimagsik. Ginamit mo ang masamang paan para ipahamak kami. Mag-ingat ka, isasagdal kita sa paninirang puri. Hanji. Gusto mo ng ebidensya. Narito lahat. Ito ang detalyadong ulat sa eksena ng aksidente. Malinaw na nakalista dito ang preno ng sasakyan. Sinisadyang sinira, at ang dahilan ng pagkasiya nito. Ipinapakita nito na hindi ito aksidente. At itong talaan ng tawag, bago nangyari ang aksidente. Madalas na tawagan ni Fuchuanshi ang inyong pamilyang Wen. Isang tawag. 2 oras bago ang aksidente. Tungkol sa pag-apruba ng plano. At ito ang detalye ng pera mula sa bangko. 1 linggo pagkatapos ng aksidente, ang pamilyang Wen ay nagpadala ng pera. Sa lihim na account ni Fuchuanshi, 10 milyon AME. Akala mo, kahit anong ebidensya ay papatay sa amin. Panaginip. Sabi nila baluktot ang isip ng mga may kapansanan, tulad mo na palaging. Nakaupo sa wheelchair, talagang baliw ka na. Puro ka na lang salita, kung may lakas ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tingnan ninyo. Kapag tumayo na ako, si Fuyushen. Ito na ang katapusan nyo.
Hindi ba't pilay ka? Paanong nangyari ito? Sa mga nakalipas na taon, lagi akong nasa wheelchair. Para sa araw na ito, para sa harap ng maraming tao. Mailantad ko ang tunay niyong mukha. Ikaw pala ay nagpapanggap na pilay. Kung hindi, paano ko manghuli ang mga traidor na tulad ninyo? Mga taong puno ng kasakiman. Hanji. Dalhin sila sa presinto. Opo. Fuyushen, walang konsensya ka. Ako ang iyong tiyuhin sa dugo. Mababayaran ka rin. Ikaw ang gumawa ng napakaraming kasalanan. Ikaw ang dapat magbayad. Ngayon, hindi ba't malinaw na? Bitawan ninyo ako. Ay. Bitawan ninyo ako. Fuyushen. Huwag kang magpakalabis. Kasal ko ito ngayon. Ang pamilya Wen ang laging lumalabis. Ngayon, ang katapusan na ito ng mga masasamang tao. Isa pa, may iba pa akong i-anunsyo. Salamat sa iyo. Sa pagiging kasama ko. Mula ngayon, sa wakas, magpapaalam na ako sa nakaraan ko. Mula ng araw na makilala kita. Nagninning ang mundo ko. Sa madilim kong mundo, bumukas ka ng isang bintana. Yan. Mahal kita. Yushen. Pakasal ka sa akin, sige na. Pakasal sa kanya. Pakasal sa kanya. Pakasal sa kanya. Magparehistro kayo. Kailangan to. Opo. Salamat, inay. Binabati kita ng ina mo. Magsisimula ka ng bagong buhay. Opo. Hindi ko rin inakala na ako at siya. Magiging ganito ang sitwasyon. Miss C, may masama. May nangyari kay Third Master. Ano? Yushen. Ano ba talaga ang nangyari? Miss C, na-aksidente ang sasakyan ni Third Master. Nahulog sa bangin. Buhay pa siya, ngunit kumatos sa loob. Ang kakaiba, hindi siya gaanong nasaktan. Maamin ng paan ang sinubukan ng doktor. Ngunit si Tatay San, hindi pa rin nagigising. Ano na ang gagawin natin, Yushen? Maaari ka ba magising ng mas mabilis? Maaari mo bang sabihin sa akin? Kung ano talaga ang nangyari, Yushen. Hala, Ano? ang mga matatandang miyembro ng Fu Corporation ay magpupulong ng board. Ihahalal si Wen Chutzi bilang chairman. Hindi maaring magpatuloy ang malaking Fu Corporation nang walang pinuno. Kaya, tinipon ko kayo ngayon upang humalal ng bagong chairman na pansamantalang mamamahala sa Fu Corporation. Iminumungkahi ko si Miss Wen. Ang Wen family ay mayroon ng share sa Fu Corporation at si Miss Wen ay ang nobya ni Tatay San. Siya ang pinakaangkop na pansamantalang papalit bilang chairman. At nitong mga nakaraang araw, napamahalaan ni Miss Wen ang Fu Corporation. Nang maayos na nagpapakita ng kanyang kakayahan. Para sa posisyong ito. Kung pagmamaneho ng kumpanya ang pag-usapan, ang pagiging makapal ang mukha. Siya ay medyo angkop. Nobya pa ni Yushen. Nakakaloka. Ang kapal ng mukha, saan galing ang putang ito? Naglakas loob pang sumingi sa pulong ng pamilya Fu? Gusto mo bang mamatay? Ako ang puno ng pamilya Fu. Ang tunay na nobya ni Fu Yushen. Si Sinian, bakit hindi siya maaaring? Dumala sa pulong ng pamilya Fu. Saan nanggaling ang baliw na to? Nagsasabi ng kalokohan. At ikaw, Hanji, isa kang traitor. Tinutulungan mo pa ang isang walang kwentang tao. Hindi ka nahihiya sa mga ninuno ng pamilya Fu? Miss C, maupo ka po. Nahihiya sa mga ninuno. Nakakatawa talaga. Sa mga nakaraang taon, naubos na ninyo. Ang minana ng pamilya Fu. Hindi ba kayo nahihiya? Kung sino man ang magsalita pa, para pigilan si Miss C na maging chairman. Hahampasin ko kayo hanggang sa sumang-ayon kayo. Tutol ako. Ano ang karapatan mo? Dahil si Sinyan. Ang salarin kung bakit hindi nagigising si Yushen. Kasinungalingan yan. Mayroon akong ebidensya na nagpapatunay na siya. Ang nagpakana sa sasakyan ni Yushen. Impossible. Peke ang larawang yan. Sinyan.
Dahil sa'yo, iwan niyo siya. Ang matagal naming relasyon. Ngunit nilapitan mo siya. Para lang makuha ang Fu Corporation. Ginawa mo yan? Nararapat ba sa wagas na pagmamahal ni Yushen? Mga tauhan, ilabas ninyo ang babaeng ito. Opo, Peke ang larawang ito, maniwala kayo sa akin. Yushin, bumalik na si tatlo. Fuyushin. Bobo ka. Gising ka na. Sino ka? Naapi ka. AMM. Sabi niya, siya ang nobya mo at gusto pang agawin sa akin ang Fu Corporation. Ang posisyon ng presidente. Bakit pamilyar ang taong ito? Bakit parang may mahalagang bagay akong nakalimutan? Ang babaeng ito noon, dahil sa pera, sinubukang humiga sa kama mo. Pagkatapos, ginulo pa ang sasakyan mo para patayin ka. Ano na kalokohan ang sinasabi mo? Ang larawang ito. Si Chucksy ang nobya ko. Ang Few Corporation ay engagement gift ko sa kanya. Kung may mga haspang mag-ambisyon sa Few Corporation, maghanda sa kamatayan. Fuyushin, ano na kalokohan ang ginagawa mo? Ako ang tunay na nobya mo. Tumahimik ka. Ang babaeng katulad mo na nagbebenta ng sarili para sa pera. Marami na akong nakita. Kung may utak ka, umalis ka na. Naniniwala ka sa sinasabi ni Wen Chuxi. Hindi ka naniniwala sa akin. Tama na. Mga tauhan, alisin ninyo ang babaeng ito. Huwag na kayong mag-abala. Aalis na ako ng mag-isa. Fuyushin. Sana hindi ka magsisi. Mukhang hindi na sayang ang gamot na ipinainom ko. Chucksy, ano na iniisip mo? Wala. Masaya ako dahil gising ka na. Sino kaya ang nagdala sa akin dito nang walang paalam? Pero, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Naghihintay pa sa akin si Nyanyan. Ano ang gagawin ko? Nandito ka na, binibini. Paumanhin, hindi ko inakala na ganito kalakas ang resistensya ng lalaking ito. Dagdagan ang dosis. Kung may malala pa siya pagising. Alam mo na ang kahinatnan, di ba? 2 injection ng gamot para makalimot, 1 booster shot. Hindi ako naniniwalang maalala mo pa. Sino ba talaga ang babaeng ito? Ano naman ang tungkol sa gamot na pampalimot? Young miss. Epektibo na po, young miss. Fuyushen, hindi mo inaasahan to, di ba? Lahat ng ito, ako ang may pakana. Ako si Wen Chuzi, kaibigan ni Yushen. Ito ang aming engagement invitation ni Yushen. Maging si second uncle o ang aking inaman. Mga piyesa lang sila sa laro ko. Nagsisimula pa lang ang magandang bahagi. Ako, si Wen Chuzi, hindi lang ikaw ang gusto ko, kundi ang buong Fu Corporation. Kung noon pa lang, naging mas alerto sana ako. Baka hindi ako nagkaganito kalagim-lagim, Nyanyan. Ano man ang mangyari, hindi kita malilimutan. Talagang hindi. Young miss, nagtagumpay tayo. Ayon sa plano, itapon siya pabalik sa kotse kung saan siya kinuha. Yushin, Ikaw, talagang hindi mo na ako naaalala? anong hindi naaalala? Ikaw lang naman yung nagkagulo sa board meeting, di ba? Umaso ka. Naalala mo ba ang scarf na ito? Ito ang regalo mo sa akin. Bakit may ganitong eksena sa isip ko? Huwag mong kalimutan ang sinabi mong bride search. Ang pamilya Fu ay magpapalista.
Mula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Ngayon, naalala mo na kung sino ako. Alam kong hindi mo talaga ako malilimutan, di ba? Talagang hindi mo ako malilimutan. Huwag mo na akong gambalain muli. Yushen, Kung lalapit ka pa sa akin, hindi kita palalampasin. Yushen, Young Miss, ito ang draft ng share transfer agreement ng Fu Corporation na gusto mo. Magaling. Kung walang aberya, si Fu Yushen. Sa mga susunod na araw ay papayag na ilipat sa akin ang mga shares ng Fu Corporation. Napakatalino talaga ng Young Miss, ilang injection lang ng gamot pampalimot. Nakalimutan na ni Fu Yushen si Sinyan. Naging malalim ang aking pagmamahal sa'yo. Hindi mo talaga iniisip na ginawa ko ang lahat ng ito para sa isang bagay, di ba? Walang kwentang pag-ibig. Hindi ba't gusto mo si Fu Yushen? Gusto ko. Pero isa lang itong marangyang laro ng mayayaman. Kapag nakuha ko na ang lahat ng shares ng Fu Corporation, sino ang hindi makakagusto sa akin? Ngunit, binibini, shares lang ang meron tayo ngayon. Kung wala ang heirloom seal ng mga Fu. Baka kapahirapan ng mga matatandang yon. Chuxi, sino ipagkalang corporation na? Yushen, hindi kita bibigin. Sayang lang, nawawala ang aming heirloom seal. Kung wala ang selyong yon, baka hindi pumayag ang mga matatandang yon na ikaw ang maging chairman. Tignan mo ito. Paano napunta sa'yo ang selyong ito? Ibinigay mo sa akin to, hindi mo na ba naalala? Ako. Hindi ko naaalala. Sigish, huwag ka nang mag-isip ng labis, pirmahan mo na. CJ, Hoy, hindi ka pwedeng pumasok. sandali. Yushen, huwag mong pirma, niloloko ka niya. Bitawan mo si Yushen, isa siyang manloloko. Huwag mong pirma, okay lang kung nakalimutan mo ako, ngunit hindi mo dapat. Ipagpalit ang lahat ng meron ka, huwag mong pirma. Yushen, huwag kang maniwala sa kanya. Ikaw pang puta, nandito ka pa. bitawan mo. Lumabas ka. Dalawang iniksyon ng gamot ang ibinigay ko sa'yo. Paano ka nakabawi ng memorya? Anumang gamot. Hindi makakapigil sa pagmamahal ko kay Nyanyan. Yushen, matagal ka nang nakabawi ng memorya, di ba? Pasensya na at nahirapan ka. Alam kong hindi mo ako malilimutan. Hindi na tumaulit. Nagpanggap kang nawalan ng memorya para lang. Ano naman kung nakabawi ka ng memorya? Nasa akin ang selyo kung wala yon. Hindi mo makokontrol ang Fu Corporation. Nagpanggap akong nawalan ng memorya para mahuli ang ahas. Ang heirloom seal ng aming pamilya talagang ninakaw. Ng pamilya ninyong Wen. Ngayon, ibabalik na ito sa may-ari. Fuyushan ako si Wen Chutzi. Nagawa kong patigilin ang alaala mo noon, kaya magagawa ko ulit ngayon. Halika kayo. Wen Chuxi, hindi na darating ang mga tauhan mo.
Ano ibig mong sabihin? Nahuli ko na silang lahat. Impossible, hindi pwede ito. Wenchuxi, ako si Fusion. Minsan na akong napadaya sa'yo, paano ako papayag na mangyari ulit yon? Sa mga kaunting trick mo lang, tapos maglalakas-lakasan ka pa sa harap ko. Wanchuxi, mula nang dinakip mo si Yushen, dapat mong naisip mo na ang mangyayari ngayon. Kung maglalakas loob mong hawakan ang aking Fusion, kailangan mong maghandang ibayad ang buhay mo. Impossible ito. Hindi dapat ganito. Hanji, ilabas mo siya at ibigay sa pulis. Opo, Third Master. Ano gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Umalis ka na. Yan. Nahirapan ka na, aking mahal. Paano mo ako babayaran sa hirap na dinanas ko? Ililipat ko sa'yo lahat ng shares ko sa Few Group. Ikaw na nga akin pa, bakit ko kailangan pa ang shares mo? Kung ganon, ibigay mo na lang ang sarili mo bilang bayad. Pag-iisipan ko pa muna.